2010, ginulat ang sambayanang Pilipino ng kaliwat kanan na pagtaas ng toll sa South Luzon Expressway, North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Pati na ang pagtaas ng singil sa pamasahe ng mga taxi. Kung dati-dati 30 pesos lamang ang flag down rate, ngayon magiging 40 pesos na, tumaas ng 10 piso. At eto pa, ang dating 250 pesos na patak ng metro kada 300 metro, magiging 350 pesos na. Samantala, sa SLEX, NLEX at SCTEX naman, halos 200% ang itataas na singil sa mga motoristang dumadaan dito. At pati mga pamasahe sa jeep at bus, LRT at MRT, nakaambang magtaas din sa buwang ito. Kung kayo ang tatanungin, makatarungan ba ang pagtaas ng presyo ng toll fee at pamasahe? Mga kapuso, ito na ang Bayutaktakang Mel and Joey at ang isyong ating pagderebatihan. Makatwiran ba ang pagtaas ng pamasahe at toll fee? Okay, mula sa panig na sang-ayon sa isyong ito, kasama natin ang Dabarkats ko at kapusong si Ruby Rodriguez at si Miss Sonia Untalan del Mundo, Public Relations Officer 3 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. At mula naman sa panig na hindi sang-ayon, kasama natin ang kapuso nating si Mosang. Aba. At si Janice. Kapiling din natin si Janice Dolaeras, isang proofreader mula sa isang ad agency. Alright, Mosang. Okay. Fire. Ang masasabi ko lang, hindi makatuwiran. Sapagkat alam ko damdamin ng mga mamamayang Pilipino. Ano na tayo binagsak na tayo, nilalang pa tayo. Binagsak din lang. Pwedeng ako na sumagot. Okay, sagutin mo. Sige, ayun. Hindi pwede tayong nilinlang kasi yung mga ganyang mga patakaran, dumadaan sa proseso yan. Nagkakaroon ng public hearing yan. Bakit hindi magreklamo nung nag-public hearing? Bakit ngayon lang aalma? Hindi ako invited? Hindi ka invited. Ako rin naman hindi invited Hindi daw invited si Mosang, Mrs. Del Mundo. Ba't hindi nyo inimbita si Mosang? Ako Paano rin, yun? hindi po Magandang marinig yan kay Mrs. Del Mundo. Paano ba lagay ng ano? Tama Nagtanong ba yun? din. Tama ba yung sinasabi nila? Hindi po tama yun. Talagang may publication yun. Published ang hearing na sinet for the process. Kaya walang pandilin lang yun. Bilang isang consumer, hindi ito makatarungan dahil hindi isinaalang-alang ng ating gobyerno ang kapakanan ng mga marginalized sector ng ating society. Pinag-uusapan na rin lang yung mga marginalized group of people of the society and the Dabarkads and everything. May lalapitan akong Dabarkads dito. Sige. Mas maganda dahil alam yan ay din nila. Ayan, Sila, yan, kapitado masakit to. talaga yan. Si Remedios, hindi ba? Nakatayo ka na ba yan? Nakatayo na nga ito. Ano, Remedios? Para sa akin, pabor ako sa pagtaas ng pamasahe. Pabor? Kasi marami pong driver at pamilya nila umiiyak na, umaangal na. Napakaliit ng inuuwi ng mga amang driver. Kasi sa sobrang taas ng ating gasolina, gayon din po ng mga pyesa. Halos wala nang mauwi yung mga driver sa kanilang pamilya. Nagugutom na rin ang mga anak nila. Pag-aaral pa. Yes. Ang pag-aaral pa. Ayan, ang marginalized yan. Ako, partner, ipapaubaya ako na sa'yo dahil nagbumabalita kayo eh. Kayo nagre-report sa bayan. So, ano, tingin mo? Mas malapit ka eh. Tingin ko lang. For instance, let me just tell you another route, besides what you just said. Halimbawa na yung LRT, MRT, yung mga ganyan, Yaan, inutang ng gobyerno yan eh. Okay? Utang yan mga projects na yan. Ano ibig sabihin yan? Binabayaran yan ng gobyerno. Saan kumukuha ng pera ang gobyerno? Sa taxes ng tao. Anong connection yan? Ganito. Pinag-aralan nila, yung MRT, LRT, dapat 60 pesos ang bawat tao. Pagsakay mo dyan, 60 pesos ang cost ng pagsakay ng tao. Pero ngayon, ang charge lang ng gobyerno is about 15 pesos, if I'm not mistaken. 15 to 20 pesos. So, ibig sabihin, yung 40 pesos, sinasubsidize ng gobyerno natin. Binabayaran ng ating gobyerno. Saan ba kinukuha yung pambayad na yun? Di sa atin din. So ngayon, ikaw kahit minsan sa tanang buhay mo, hindi ka nakasakay ng MRT, pero ang taxes na binabayaran mo will be part of the money that is being paid for that project. Correct? Yan ang numero uno ang reklamo ng mga taga-Visayas, taga-Mindanao. Aba, maswerte kayong mga taga-Metro Manila. Yung mga taxes na binabayaran namin dito, kami rin na nagbabayad para sa inyo dyan sa Metro Manila. Unfair, sabi nila.
Kaya, nais magtaas ng gobyerno natin para maging more equitable. And not only that, pagka lugi ng lugi, mangyayari dyan, mapapabayaan ang maintenance. Wala nang pang maintenance Pag napabayaan ang maintenance, mabubulok yung facility. Pag nabulok ang facility, kawawa naman si Pilipino. Nabulok yung kinuha, kinaltas sa taxes niya. So, if we are going to look at it in that macro way, ang sasabihin natin, magbayad tayo ng tama para sa kagalingan ng ating bansa. Okay. Always be a blessing to others. Yan ang pinakamaganda. And always try to see the good in everyone. Okay, kaya kita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isang oras ng masayang bidahan dito sa Sunday Show, kung saan Mel and Joey. Thank you! Mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay.